Inilunsad ng Pfizer-BioNTech ang Phase 1 na trial sa pinagsamang bakuna sa COVID-19 at trangkaso. Ang Pfizer at BioNTech ay naglunsad ng isang klinikal na pagsubok sa isang bakuna na nagta-target sa parehong COVID-19 at trangkaso. Ito ang inihayag ng mga kumpanya. Ang Phase 1 trial ay ginagawa sa Estados Unidos na may 180 kalahok sa pagitan ng edad na 18 at 64, kasama ang unang kalahok na dose ngayong linggo. Sinabi ng mga kumpanya, ang panahon ng follow-up para sa bawat kalahok ay 6 na buwan. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng parehong mga indikasyon sa isang diskarte sa bakuna, nilalayo naming bigyan ang mga individual ng isang mahusay na paraan, upang makatanggap ng pagbabakuna laban sa dalawang malubhang sakit sa paghinga, o severe respiratory diseases na nangangailangan ng bakuna. Ito ang sinabi ni Dr. Ugur Sahin, CEO at co-founder ng BioNTech sa isang pahayag. Ang kombinasyong bakuna ay batay sa kasalukuyang bivalent na COVID-19 booster at isang quadrivalent mRNA flu vaccine na idinisenyo upang protektahan umano tayo laban sa 4 na magkakaibang mga virus ng trangkaso. Ang Phase 1 trial ay susubukin ang kaligtasan nito sa immune response at tamang antas ng kombinasyon ng dosis ng bakuna bago lumipat sa mas malalaking trial. Ang data ay magbibigay din ng pananaw sa potensyal ng mga bakuna sa mRNA upang matugunan ang higit sa isang pathogen, sinabi ni Sahin. Tinawag ito ni Annalisa Anderson, Senior Vice President and Chief Scientific Officer of Vaccine Research and Development for Pfizer na isang kapanapanabik na hakbang sa aming patuloy na paglalakbay kasama ang BioNTech, habang sama-sama naming tinitingnan na baguhin ang pag-iwas sa mga nakakahawang sakit sa buong mundo. Kahit na may umiiral na mga seasonal influenza vaccines, ang pasanin ng virus na ito ay malubha sa buong mundo, na nagdudulot ng libu-libong pagkamatay at pagkakaospital bawat taon, sabi niya sa isang pahayag. Isinasaad ng mga pag-aaral na ang pagiging epektibo ng bakuna sa COVID-19 ay nawawala sa paglipas ng panahon, kahit na hindi malinaw kung ang bawat Amerikano ay mangangailangan ng taunang COVID-19 booster. Habang patuloy na tinatasa ng mga siyentipiko ang pangangailangan, maraming kumpanya ang nagtatrabaho sa paglikha ng isang iniksyon bawat taglagas, na nagpoprotekta laban sa parehong seasonal flu at COVID-19. Bilang karagdagan sa Pfizer, ang mga kumpanya ng parmasyutiko na Moderna at Novavax ay nag-anunsyo ng mga plano na magtrabaho sa isang combo shot. Sinabi ng Moderna na inaasahan itong simulan ang mga clinical trial sa isang single-dose na bakuna na pinagsasama ang isang booster laban sa COVID-19 at isang booster laban sa trangkaso sa pagtatapos ng taon, na umaasa na ang bakuna ay magagamit para sa 2023 season. Naniniwala kami na ito ay isang napakalaking pagkakataon na nasa unahan namin, kung maaari naming dalhin sa merkado ang isang high-efficacy pan-respiratory annual booster, sabi ng Moderna Coast to Fund Bansal, sa pulong ng mga investor noong ika-9 ng Setyembre. Noong nakaraang taon, nag-enroll ang Novavax ng mga tao sa isang phase na pag-aaral, upang suriin ang kaligtasan, tolerability, at immune response ng isang kombinasyong bakuna, gamit ang mga bakuna ng kumpanya sa seasonal influenza at COVID-19. Ang isang Phase 2 confirmation trial ay inaasahang magsisimula sa huling bahagi ng taong ito, ito ang sinabi ng kumpanya noong Oktubre. Ang tulong ng mga pribadong ospital sa bivalent jabs ay hinimok. Ang mga pribadong ospital ay maaaring i-deputize ng gobyerno para bumili at magbigay ng bivalent vaccines laban sa COVID-19, ito ang sabi ng founder ng GoNegosyo na si Jose Maria Joey Concepcion III. Pinagsasama ng bivalent vaccine ang mga bahagi ng orihinal na COVID strain at ang Omicron para magbigay ng mas malawak na proteksyon. Inaasahan ni Concepcion na ang gobyerno ay magdadala ng limitadong bilang ng mga bakuna, dahil tinatasa pa nito kung magkano ang maaari nitong makuha at maihatid. Ang 10 million dose, o gaano man kalaki ang desisyon ng gobyerno na bilhin, syempre ay itatabi para sa mga prioridad na sektor, lalo na ang mga matatanda, ang immunocompromised, at ang mga may comorbidities, ngunit maaring may iba pa sa labas ng mga prioridad na sektor na ito na gagawin din ayon sa isang pahayag. Ang lahat ng pribadong ospital ay may kakayahang magsagawa ng mga pagbabakuna, at maaring tuklasin ang mga kasunduan sa gobyerno, sabi ni Concepcion. Sinang-ayunan ni Dr. Benjamin Ko, punong medikal na opisyal ng Metro Pacific Hospital Holdings, ang panukala ni Concepcion. Sa tingin ko ang pinakamagandang opsyon ay gawin itong available sa isang fee o halaga. Para sa mga kayang bayaran nito, makukuha nila ito sa mga pribadong klinika na nag-aalok nito,
at maaari tayong maningil ng bayad sa pangangasiwa kasama ang halaga ng bakuna. Ang bivalent vaccinations ay maaari ding maging bahagi ng corporate social responsibility efforts ng mga pribadong ospital. Ang natitirang mga libreng bakuna ay maaaring ilaan sa iba pang mga Pilipino na hindi kayang bayaran ito, ngunit gustong magpabakuna, sabi ni Ko. Ang miyembro ng Vaccine Experts Panel na si Dr. Ronjin Silanti, na siya ring tagapangulo ng Adult Infectious Diseases at Tropical Medicine sa San Lazaro Hospital, ay nagsabi na ang pagsali sa pribadong sektor ay magpapagaan din ng pasanin sa gobyerno at hahayaan itong tumutok sa mga mahihinang sektor. Ang paglahok ng pribadong sektor ay isa pang mahalagang layer upang makamit ang mas mataas na accessibility at coverage ng bakuna, sabi ni Silanti. Ito ay kritikal, lalo na sa paghina ng interes sa booster doses ng mga bakuna laban sa COVID. Ang gobyerno ay dapat laging maghanap ng mga paraan upang makipag-ugnayan sa pribadong sektor na naging mahalagang katuwang ng DOH, Department of Health, sa panahon ng pandemya, dagdag niya. Ang lahat ng mga bakuna sa COVID-19 ay nasa ilalim pa rin ng autorisasyon sa paggamit ng emerhensya, na nangangahulugang ang gobyerno lamang ang maaaring kumuha at mangasiwa ng mga ito. Upang maibenta ang mga bakuna sa publiko, ang mga gumagawa ng bakuna ay nangangailangan ng Certificate of Product Registration, CPR. Ngunit para sa pangunahin at pangpalakas na pagbabakuna na nagsimula noong 2021, nagtrabaho ang gobyerno sa pamamagitan ng A Dose of Hope, na nagpapahintulot sa pribadong sektor na direktang bumili ng mga bakuna ng COVID-19, basta't ibinabahagi nila ang supply sa gobyerno. Maliban kung ang mga gumagawa ng bakuna ay naghain ng CPR, ang round ng bivalent na pagbabakuna ay maaaring gawin sa pamamagitan ng isang tripartite agreement tulad ng ginawa namin noon, ngunit sa pagkakataong ito sa mga pribadong ospital, sabi ni Concepcion. Meron na tayong arrangement sa DOH na i-pre-register natin ang mga empleyadong qualify under the priority sector. Pero para sa mga wala sa priority sector pero willing magbayad para mabakunahan ng bivalent vaccines, dapat ibigay din sa kanila. Nauna nang idiniin ni Concepcion ang kahalagahan ng pagdadala ng bivalent vaccines sa Pilipinas, upang makatulong na mapanatili ang pagbangon ng ekonomiya sa gitna ng paglitaw ng mga bagong Omicron subvariants. Nagbabala siya, na kung walang napapanahong proteksyon laban sa mga bagong subvariant, ang bansa ay maaaring nasa isang sitwasyon kung saan ang lokal na pangangalagang pangkalusugan ay nalulula, habang ang ekonomiya ng mundo ay nagpupumilit na makayanin ang pagtaas ng mga presyo, pagtaas ng mga rate ng interes at isang malakas na dolyar. Napakahalaga ng fourth quarter na ito, dahil ito ay tumataas ang business momentum at maraming trabaho ang nalilikha, lalo na sa pagkain at retail. Ang mga negosyo ay maaaring magkaroon ng sapat na cash flow at tumawid sa 2023, sabi ni Concepcion. Binigyang diin niya, na sa mga bivalent na bakuna, maaaring hindi na kailangang putulin ang mobility, dahil ang mga bakuna ay maaaring makaiwas sa mga malubhang impeksyon at pagpapaospital. Sa naunang liham kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergiri, iminungkahi ni Concepcion, na bigyan ng departamento ng listahan ng mga negosyo at kanilang mga empleyado na handang majabet ng bivalent vaccines, para matiyak na magagamit ang mga bakunang bibilhin ng gobyerno. Sinabi ni Concepcion, na tutulong din ang pribadong sektor sa inoculations. I hope the DOH can consider granting this first recommendation as soon as possible, so we would know how many vaccines they must purchase. Through this pre-registration, we will minimize waste, dagdag ni Concepcion. Tulfo, ipinag-utos na tanggalin sa pwesto ang 2 opisyal sa Calabarzon. Ipinag-utos ni Secretary Erwin Tulfo ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang 2 opisyal ng rehiyon ng Calabarzon na tanggalin sa kanilang mga pwesto, kasunod ng reklamo na humihingi ng karagdagang mga kinakailangan sa mga taong humihingi ng tulong, sa resulta ng severe tropical storm Paeng. Sa isang press conference, sinabi ni Tulfo na inaaksyonan niya ang mga alalahanin ni Mayor Dino Chua ng Noveleta, lalawigan ng Cavite, na nagsabing ang DSWD Regional Office ay nangangailangan ng maraming dokumento, mula sa mga biktima ng baha sa kanyang bayan, bago sila mabigyan ng gobyerno ng tulong. Inutusang tanggalin sa kanilang mga pwesto sina DSWD Calabarzon Regional Director Barry Chua at Assistant Regional Director Mayle Gatchalian. Nilinaw ni Tulfo, na walang kaugnayan ang mayor ng Noveleta sa sinibak na opisyal. Pansamantalang ibinigay ang posisyon ng Regional Director kay Marites Maristela, ang Assistant Secretary for Luzon Affairs. Ayon kay Tulfo, ang mga nasalanta ng baha, ayon sa ulat ng alkalde, ay hinihiling na magpakita ng Certificate of Indigence, barangay clearance, at ilang identification card,
bago sila makatanggap ng tulong sa pamamagitan ng DSWD. Ito ay napakamalaking kaibahan sa nais ni Pangulong Marcos, sabi ni Tulfo, na gawing mas madali ang proseso, lalo na para sa mga biktima ng kalamidad. Sa pagsipi ng alkalde, sinabi ni Tulfo, na hindi agad makapagpakita ng mga dokumento ang mga biktima ng baha dahil karamihan sa kanila ay nasa mga evacuation centers. Ang mga na-relieve na opisyal ay pansamantalang inilagay sa ilalim ng opisina ng kalihim. Ang ginawa ko, dahil may nakabinding investigasyon, inalis ko sila sa kanilang mga pwesto sa aming opisina sa Region 4A, Calabarzon, para walang impluwensya sa ginagawa naming pagsisiyasat tungkol sa insidenteng ito sa Noveleta, dagdag ni Tulfo. Sinabi ni Tulfo, na itong investigasyon ay ginagawa, para bigyang kasiyahan ang ating mga kapwa Pilipino sa Noveleta at si Mayor Chua, para hindi na maulit ang pangyayaring ito sa hinaharap. Narito ang inyong mga comments sa ating mga video. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Maha Free TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 090865537757.